Center. At yung may kababayan tayo na namatay, di ba? What's up mga boss? Magandang umaga sa inyo mga boss. Magandang gabi kung nasan man kayo ngayong oras na to mga boss. Kamusta kayo mga boss? Ngayon po ay araw ng linggo mga boss. Ayun, sapatos ko. Araw po ng linggo ngayon at mag-aalas 9 ng umaga. Papasok na naman ako sa trabaho mga boss, sa IGA. Magdadala tayong tubig. Ito yun ang mga dahon. Ayan, taglagas na mga boss. Panibagong araw, panibagong pag-asa na naman tayo mga boss. Ang ating mahiwagang baon mga boss. Corned beef, pang ulam ko ngayon. Ito walang lumalabas na tubig eh. Basta Francis mga boss trabaho natin. Maaga yung pasok niya sa hub siguro kasi nandyan na siya eh. Misa-misa ng pasok ko doon. Umaga ako. Napasok ako ng day off dun eh. Kasi sa umaga nagpiprepare doon mga boss yung gagamitin ng mga panghapon. Nagluluto ka ng soup, nagagayat ka ng mga gulay, karne, tapos maglalaga ka, palalambutin mo. Yun, ganun ang ginagawa ng mga pang umaga dyan. Pag day off ko, ganun yung ginagawa ko. Dumeo. Dito naman tayo sa loob mga boss. Binuksan ko yung heater para
hindi mag-moist yung ano, bintana ako. Sa mga bago pa lang po na nakapanood ng aking video, welcome po sa JP Pinoy TV. Samahan po ninyo ako kung paano po mamuhay ang mga kababayan natin dito sa Canada. Dahil po sa Pilipinas, hindi po nila alam na kung ano yung typical na pamumuhay namin dito sa pang-araw-araw, dahil lang nakikita nyo lang yung mga magagandang picture na kumakain sa restaurant, mga ganyan. At kung ano pa mga magagandang activities. Pero sa likod nun, hindi nyo alam kung ano yung routine na ginagawa araw-araw. Yun po ang content ng aking vlog, yung daily life dito sa Canada, para makita nyo po mga boss, mga madam. At marami po tayong mga kababayan, lalo na po yung mga student na mga dumating po dito na nung panahon po na Pilipinas pa sila, tapos sinesearch nila yung Chetwin, naghahanap sila ng mga vlogger na kung merong nagbablog sa Chetwin, kasi maliit na town lang to mga boss konti lang ang tao dito at nasa medyo mataas na lugar ito mga boss, bundok. Kaya nung nakakapanood sila ng vlog ko, tapos nagpunta sila dito, yun, sabi nila na salamat daw at nakatulong daw yung vlog ko sa kanila, kasi nagkaroon daw sila ng idea kung saan yung Chetwin, kung anong itsura itong Chetwin, at kung ano yung mga trabaho na meron dito sa Chetwin. Kaya mga boss, isa rin yung sa dahilan na kung bakit din ako nag-vlog. Na-share ko lang sa inyo mga boss, sa mga bago pa lang na nakapanood. At sana po kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan para makasama na kita palagi dito sa Canada. At baka malay mo one day nandito ka na rin at makasama kita sa vlog ko, para maging inspirasyon sa iba na magpursige at ito pa rin yung pangarap nila na makarating ang Canada. Medyo malamig na ngayon mga boss. Malamig na yung sitwasyon ngayon dito. Yung kamay ko sinisenyosan tayo, patatawirin ko siya. Pero gusto niya na mauna muna tayo. Huminto ako kasi gusto ko na tumawid siya. Ayaw naman. Tayo pa yung gusto niyang mauna. Ay mga boss, mga madam, nandito na tayo sa mga bago pa lang po na nakapanood dito sa aking vlog. Dito po sa Chetwin, sa aming maliit na town, dalawa lang po ang supermarket na bilihan dito, ang IGA at ang Freshmart na nandito sa kabilang kalsada lang. Yung bago ako lumiko, natanaw nyo sa bandang kanan ko, ayun pa lang meron dito mga boss. Ganito kaliit yung aming town. Pero masaya kami dito mga boss, lalo na pag nakikita kita yung mga Pilipino, lalo na pag yung may mga Christmas party tayo dito mga boss. Makikita nyo yung mga iba't ibang Pilipino dito, at sa mga bagong dating dito, may experience nila yon. Let's go mga boss, pasok na tayo. Ang daming paliwanag no? Hindi mga boss,
Konting share lang. Ang mahiwagang bauna natin. At ang tubig. Galon. Tahimik yung aming town. Oy, Eric. Kain tayo mga boss. Corn beef. Saka syempre rice. Rice is life. Tubig lang tayo mga boss. Kagabi nanonood ako ng TV mga boss. Papanood ko na naman yung nangyayaring gera sa dalawang bansang magkatabi, Israel at yung lagi nilang kalaban, yung pa-Palestine. Nakakawawa yung mga nadadamay na inosente mga boss. Yung mga batang anak, may mga magulang na matatanda, lola, lolo, may mga kapansanan. Nakakaiyak pagka pinapanood ko mga boss. Kasi ilang araw na rin yun, hindi natatapos yung gera nila. Sana ipag-pray natin na matapos yung nangyayaring gulo. Mula nung nag-pandemic, yun, nagsunod-sunod na yung mga nangyayari sa atin. Yan, baka sana huwag dumating sa punto na tumagal pa, kasi baka madami pa yung iba't ibang bansa. Ipag-pray natin sila na matapos na yung gulo, magkaroon na ng pag-uusap, peace talk na tinatawag. Wala nang madamay na mga inisente, lalo na yung mga bata. Kawawa sila mga boss. Yung mga kababayan natin na nadami sa gulo, at yung may kababayan tayo na alam mo na namatay, di ba? Kung isipin mo parang ano kung kamag-anak natin yun o isa man sa atin,
Diba ang bigat sa loob? Tapos mawalan ka naman sa buhay na wala ka namang kinalaman doon. Nandun ka para magtrabaho para sa pamilya. Apektado ako, apektado kayo, apektado tayong lahat. Siyempre mga boss, mga tao tayo. Lalo nandun yung mga kababayan natin, di ba? Kamusta kayo mga boss? Uwi na tayo mga boss. Tapos na ang aking full time. At ngayon ay alas 5 ng hapon mga boss. Diretso naman ako sa aking part time mga boss. Dati 7-Eleven. Ngayon, pero although meron pa rin naman akong 7-Eleven, di nga lang ganun na karami yung oras ko. Parang 4 na oras na lang tuwing Sabado. So dito na talaga ako ngayon nag-focus sa pub sa tapat namin mga boss. Yun lang yung kagandahan kapag ikaw ay permanent resident dito o citizen ka, pwede kang mag trabaho kahit ilang gusto mo hanggat kaya ng katawan. Pag hindi ka PR, hindi ka pa pwedeng magtrabaho ng higit pa sa isa. Yun nga lang, syempre mga boss, pagod. Syempre nandun na tayo. Sino ba naman ang may gusto na magtrabaho ka ng 2 o 3? Diba? Sa Pinas, sa totoo lang, hindi naman tayo ganun eh. Isa lang talaga yung trabaho natin. Pagod na nga tayo. Dito kinakaya kasi alam niyo na, hindi ko naman sinasabing hindi maganda ang Canada. Maganda ang Canada mga boss. Yung alam niyo na yun, ibig sabihin yung pamumuhay dito medyo mahal. Kaya dapat matutong magtipid. Huwag naman sa pagkain. Siyempre sa ibang bagay kailangan magtipid tayo para makaipon tayo ng pera. Diyan ako part-time. Sa mga bago pa lang na nakapanood ng aking vlog, diyan ako nagpa-part-time po. So duty ako ng alas 5. Ayan ang ating mansanas. Malapit nang maubos ang dahon. Let's go mga boss. Thank you. At nakarating na naman ang safe sa bahay mga boss. Importante yun mga boss. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon.
Wow. Tinapay mga boss. Mga boss, papasok na ako ngayon sa aking part-time mga boss. Makikisabay na ako sa misis ko kasi may pupuntahan siya. Magpapadrop na lang ako dyan. Malapit lang naman eh. Ayan, tawid lang. Hindi na ako mag seatbelt mga boss, malapit lang naman eh. Wala na. Alis kasi yung misis ko. Kanina pumasok siya dyan eh. Umaga, day off kasi siya sa IGA. Ako naman ngayon. Andito lang mga boss. Kita nyo. Wala sa Kuya Francis, lumabas. Ano mo? Yan, dito na ako mga boss. Tanong mo ka sa atin, ako nandiyan. Kung sasabay na sa akin, dito mo. Ako sa Kuya Francis na lang. Pasok na ako mga boss. Mamaya na lang ulit. Paalam muna.